Meron na naman tayong pag-uusapan ngayon tungkol po sa Yamashita treasure hunting. At ito nga ay ang pinadala sa ating video ng isa po sa ating kababayang treasure hunter na kung saan nakadiscover siya ng posibleng Yamashita treasure site. Pinaglagyan, pinagbabaunan ito ng mga kayamanan ng mga Japanese Imperial Army. At idagdag ko rin ang kwento sa mga lumang kalsada na napaglagyan ito ng kayamanan, Yamashita treasure. Kaya tutukan ninyo hanggang sa huli itong kwento na ito. Ito pong ating isishare sa inyo na topic. Kapal ng itim. Na pointed stone mo ng bato ng dako tapos sa kilid na pika-pika reprap. Ganito ang legit na ang gold. Yan, ang legit. Magandang araw po sa inyong lahat. Luzon, Visayas, Mindanao hanggang Sabah. Welcome back again sa akin channel. Saan mang panig sa buong daigdig basta't may Pilipinong nanonood, no? Tayo na naman po ay nandirito nga para magpapatuloy sa atin pong pagbabahagi ng mga kaalaman, kunting idea tungkol po sa Yamashita treasure hunting, tungkol po sa mga kayamanang itinago ng mga Japanese Imperial Army noong Second World War. At ang ating pinaka-topic nga ay tungkol dito sa video na naipadala sa atin, tungkol dito sa binabakbak ng mama na nadiskubre nila na simento, no, konkrito na halatang ginawa ng mga kamay ng tao, at ito ay posibleng ang mga Japanese Imperial Army. Kasi sa itsura pa lang ay sign na ito, marker na ito ng Yamashita treasure. Ito ang ating ibabahagi kung ano ang kahulugan nitong mga hugis na ganitong klase, no, na simento na ginawa ng mga Hapon. Kaya panuorin ninyo hanggang sa matapos ang bidyong ito. Pero bago natin pag-uusapan ito, tayo po muna ay magpapasalamat sa lahat po ng ating mga subscribers, bashers, haters sa patuloy po ninyong pagsuporta, panunod po sa aking mga videos. Sa hindi pa nakapag-subscribe, pakipindot na lamang po ang subscribe button sa ibaba at ang notification bell para updated po kayo sa mga susunod kong i-upload. At pakifollow na rin po ang aking Facebook page, Yusup Yamato po. So continue po tayo sa pagbabahagi po ng mga ideas, no? Kaunting kaalaman tungkol po sa mga itinagong yaman, kayamanan ng mga Hapon dito po sa iba't ibang lugar sa kabundukan ng Pilipinas, no? Kaya napakaganda itong ating isi-share sa inyo. So umpisahan po natin. Unang bugso, unang suntok, no? Kumbaga, ito pong video na ito na ipinadala sa atin ay mula po sa ating kababayang treasure hunter sa probinsya. At humihingi po siguro ito ng advice tungkol po dito sa kanyang nakita. No? Ipinadala niya ito sa atin pong messenger at atin po itong ipinupost, no? Isinishare para yung mga marurunong, magagaling, pwedeng makapag-comments at mabigyan ng meaning ang kanyang nadiskubring mga konkreto. At hindi lang yan, atin pong bibigyan ng analyzation. I-analyze po natin itong kanyang mga nadiskubre. At itong analyzation natin ay hinugot natin mula po sa Yamashita Treasure Code, no? Treasure hunting groups in the Philippines, no? At nire-research natin ang atin pong mga kinukuhang mga idea, meaning mula po sa iba't ibang mga source na possible na posibleng ito ang magbigay sa kanya ng pinakamalapit nitong ibig sabihin. So itong nakita na video na ipinakita niya, ipinadala sa atin at na-share natin sa inyo, ay halata po na ito ay ginawa ng mga kamay ng tao. Halatang konkreto ito. Kahit na pinurmang bato, no? Pinurmang parang pinalubog na barko na napakalaki. At may
itsura, yung kanyang pinaka harap, no, sa dulo, na parang rectangular o kwadrado na konkretong parang nakabakat sa gilid. No? Mahalata natin kapag ipupokus natin, parang rectangular siya o kwadradong bato. No? Ano ang ibig sabihin nito? Ang mga ibig sabihin nito, itong mga kwadrado, rectangular, ay sign po ito ng Yamashita treasure na nagsasabing treasure in boxes or in box, nasa loob ng box. Hindi natin alam kung konkretong box or box ng mga kahoy. So, depende lang yan, basta box ang nakalagay sa Yamashita treasure code. At ang pinaka ibig sabihin nito, mayroon pang pinaka ng mga kwadradong ito, no, square type na mga konkretong bato na akala natin may laman na, ay pinto, door, no, door to open, no, pintuan na bubuksan. At dito nakalagay ang mga traps sa pintuan. Kumbaga sa bahay, nilalagyan ng padlock yung bahay, nilalagyan ng mga CCTV, patibong, no? Para mahuli yung mga magnanakaw. Ganito rin, no, kapag kumuha ka ng treasure, kasi hindi ikaw ang nagmamayari, no, inilagay lang doon ng mga Hapon noon na itinago nila, may mga security, no, may mga traps sa pinto, no, sa pintuan. Kaya kung makikita ninyo, parang nakaside siya, nakatagilid, na ang bigat niya, no, nandoon sa pinto na sinasabi, ay kapag inukaan mo yun sa ilalim, ay yung bigat ng bato na yun ay babagsak sa'yo kapag naging halo ang ilalim nito. Kaya sinasabi niyang pintuan ito, pero may padlock, may traps ito, no, napakadelikado. So doon ang talagang daanan, no, papunta doon sa Yamashita treasure. Nandoon din naman ang tinatawag na panganib. Habang palapit ka ng palapit sa treasure, ay papanganib ng panganib. Palapit ka naman doon sa tinatawag na delikado, sapagkat doon nga nilalagay ang mga poison, mga traps, mga batong babagsak sa ilalim para mabagsakan yung mga naghuhukay. So malinaw, no, na ito ay pintuan at mayroong treasure na nakalagay sa box doon sa ilalim. Yun po ay ayon sa ating analyzations mula po sa Yamashita treasure code. So kung mayroon po kayong alam tungkol dito, ay pakidagdag na lamang po ang ating analyze, no, sa mga magagaling dyan. No, paki-comment sa ating comment section sa ibaba. At, no, nagtatanong kung mayroong giveaway. Sa mga ganitong klase, marami ang giveaway sa mga ganito na diamonds, no, na idinidikit sa bato. No, pukpukin nyo yung mga gilid, baka matsambahan. Yung mga may parang umbok na bilog, or may mga guhit na pahaba na parang number 1, ay mga sign po yun ng given treasures, mga precious stones na posibleng nakalagay sa mga bato, no? Sa bato, i-check nyo yung mga bato, yun ang mga giveaways. Sa mga gold bars, iniipit sa ilalim ng bato, iniipit sa mga punong kahoy, no? Sa loob ng punong kahoy, nandoon po ang mga sikreto na napagkuhanan ng iba sa ating mga kababayang treasure hunter. So malinaw. Idagdag natin, no, bago natin tapusin itong ating pinaka-topic, idagdag ko sa inyo ito pong mga lumang kalsada. No, magandang topic ito. Kasi maraming mga lumang kalsada na ginawa ang mga Japanese Imperial Army noon. No, ginawa ng mga Amerikano pala, no? At na-take over ng mga Japanese Imperial Army. Sa mga kabundukan natin, marami po ang ginawa ng mga Hapon na kalsadang luma na inimprove ng ating local government. Kasi alam ng ating mga nakaupo sa mga local government na mayroong treasure na inilalagay talaga
sa mga old na kalsada, no? Marami ang mga nakakahukay, nakakakuha ng mga kontraktor ng kalsada, mga engineer, at mga yumaman nga sila no dahil dito sa kayamanan o Yamashita Treasure. Mayroon naman na sa mga barangay sa probinsya, may kakilala kami na nakahukay sa mga lumang kalsada sa gilid, lalong-lalo na itong letter Y at saka letter C na mga kalsada, no, na nag-letter C, letter Y, may mga karga at yung mga intersection na naka-X, no, naka-asterisk, naka-pa-circle pa ang gitna, pabilog, yan po ay sure ball na mayroong sikreto. Ilan na ba ang nakuhanan nito? Siguro isa sa Luzon, sa Visayas, sa Mindanao, baka mayroon na, no? At may mga sign ito ng mga nakalinyang punong kahoy, no? Sa old park, sa mga parke na luma. At minsan dala-dalawa, tatlo pa ang treasure dito sa mga kalsada. No, hindi siya isa lang. Marami. Mayroong mababaw, mayroong malalim, no? Kasi parang durimi ang pagkalagay dito sa mga treasures na ito. Hindi pinag-isa kundi na-divide, hiniwa-hiwalay ng mga Hapon para hindi halata at hindi maubos kaagad kapag natuklasan ng mga tao. Ganon kahusay ang mga Hapon. Ang mga sign nating makikita sa kalsada, no, ay mga nakalinyang punong mangga, manggang nag-iisa, manggang dalawa, no, mga kawayan, or mga sintinyal na punong kahoy ng sampalok, no. Mayroon din yan. Mga duldul, no, mga lumang mga old centennial trees na kahina-hinala yung mga sanga, no, mga ugat na may mga design na triangles. Yan ay mga sign ng Yamashita Treasure na nasa mga kalsada, kasi sa gilid ng kalsada yan kalimitan. At doon talaga inilalagay ng mga Hapon mismong sa kalsada, kasi alam nila na bawal hukayan ng malalim ang kalsada. Bawal pakialaman ang kalsada. So ang nakakakuha kalimitan ay ang mga nakaupo sa local government. Sila yung mga nakakahukay kasi nagpa-project sila sa mga kalsada, sa mga lumang kalsada. Example na lang ang Cannon Road sa Baguio City. Yan ay lumang mga kalsada. Yang mga Marcos Highway, no, mula Camp 1 hanggang Camp 8, yan ay kampo ng mga Amerikano na nakuha ng mga Japanese at siguradong may inilatag sa ilalim ng kalsada, no? Kaya na-renovate yung Cannon Road. Iwan ko lang kung nakuha nila ito. So doon naman sa Mindanao ay marami ang na-renovate o kalsadang naprajikan na napinaganda sa kabundukan na ang purpose talaga ay i-recover ang Yamashita Treasure doon sapagkat hawak na nila ang mga mapa at nagbalik na doon yung mga anak, no, apo ng mga Japanese Imperial Army na opisyal na kung saan ay joint, no, organization na sila, corporation na sila kasama ang ating mga local government, no? Posibleng target din nila yon, no? At siguro nakuha na nila ang iba sa mga sikreto ng mga lumang kalsada. No, sa mga letter Y tip, sa gilid, no, nakuha na ng gold coin sa gilid ng letter Y at sa gitna ng letter Y ay mayroon pang isa, no? Yan po ay ayon sa mga naka-recover na, no? At sa mga hindi pa nakaka-discover nito, posibleng mayroon pa ito, no? Kasi maraming ginawa ang mga Hapon na ganito sa iba't ibang lugar, no, sa kabundukan, no, maging sa syudad ay mayroon ito, no, itong mga kalsadang ito. At sa mga creek, mga luma sa syudad, mismo sa syudad may mga creek diyan. At sa kabundukan may mga creek din na ganyan. No, marami
ang itinago ng mga Hapon. Dinagdag na lang natin yung creek. Pinag-usapan natin, pinaka-topic, kalsada. So, sana po ay malinaw at nakapagbigay na naman ito ng impormasyon sa ating pong mga kababayang hindi alam tungkol po sa Yamashita Treasure. Sana ay nakatulong ito. Hanggang dito na lamang po. Dito tayo magtatapos. Maraming salamat po. At kung mayroon po tayong pagkakamali na nasabi, tayo po ay nahingi sa inyo ng paumanhin sapagkat tayo'y tao lamang na likas na nagkakamali. Ito po ang inyong ka-treasure hunter nagsasabing kapag tayo po ay naghahanap, tiyak na tayo ay makakahanap.